Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Modus ng isang lalaking nagpapakilalang negosyante sa mga ka-chat online, pero matapos makuha ang loob ng mga babaeng kaka-chat sa kanyang pakay, itatakbo ang pera ng mga biktima. Naritong report. Trauma at galit ang nararamdaman ng 36 anyos na dalagang si Mary Rose nang lumapit sa bitag T3. Ito'y matapos umano siyang maloko ng isang Mark de Jesus kahukom na nakilala lamang niya sa isang dating site. Buwan ng Setyembre nitong taon nang kaibiganin raw siya ng Torobo. Pakilala umano sa kanya ni Mark, isa siyang negosyante. Una siya nag-message sa akin, I think September. By nung October to November, kinakausap ko na siya kasi na-timingan niya nga na wala akong ginagawa. Ang sinasabi niya is meron siyang buying and selling ng cars. So meron siyang shop, dalawa. Isa sa Mandaluyong, isa sa Pasig. Sa kanilang pag-uusap online, nagsimula raw siyang ligawan ni Mark at nahulog naman daw ang kanyang loob. Buwan ng Nobyembre nang unang magkita ang dalawa. Pumunta siya, pinupunta ko rin siya sa unit ko kasi malakas ang loob ko dahil may kasama nga akong dalawa kaibigan ko na nandun. Pero di akalain ni Mary Rose hudyat na pala ito upang simulan ang kawatan ng kanyang pakay. Tapos nung gabi, bigla na lang siyang may tawag ng tawag sa cellphone niya. Sabi ko, anong problema mo? Sabi niya, kasi kailangan ng pera. So worth 5,000. Sabi ko, wala akong pera. After ko nasabi yung wala akong pera, nag-twist. So parang may sinabi lang siya sa akin na sabi ko, sige, meron akong 5,000. Pero balik mo sa akin tomorrow. Naging madalas daw ang paghihiram umano ni Mark sa kanya ng pera hanggat umabot na ito ng mahigit 30,000 piso. Pero ang pinagtatakahan ni Mary Rose, iba't ibang pangalan ang ginagamit ng Dorobo sa tuwing papadalahan niya ito ng pera. Ako nga pala, wala nga pala akong card, wala nga pala akong pera. Sige, kakausapin ko yung teller. So sabi niya, huwag ka mag-alala, huwag ka matakot. Ibabalik ko naman lahat sa yung pera, sobra pa. So pikit mata, pumunta kami ng pinadala ko yung 3,000. Nung sabi niya, sige, tatakbo na ako. Nag-text sa akin, Pasig. So, Pasig. Ganun din yung na sinabi niya sa akin na nasa Quezon siya. Nag-reply sa akin yung Pasig. Still, under the name of Christine. Dito na nagsimulang magduda si Mary Rose sa kinikilos ng kaibigan. Matapos ito makalikom ng pera, ang Dorobo hindi na raw nagparamdam. Kailangan namin bayarin yung nahiraman namin. Hindi pa lang dumating, off na lahat ng cellphone. Hindi ko na siya makontact. So, hindi na ako nakatulog na nag-worry na talaga ako. Yung isip ko na talagang tinakbuhan na ako. Mula sa mga kaibigan sa dating site na sinalihan ni Mary Rose at Mark, nalaman niya na hindi lang pala siya ang nabiktima ng kawatan. So yung nakausap kong girl, ex-girlfriend niya. Tapos sinabi niya sa akin na ang sakit naman yan. Sa akin din, ganun din ang ginawa niya. Pero mas malaking nakuha sa'yo. Mas malupit nga lang yung ginawa niya sa akin kasi sinalisihan niya talaga ako. Sa nangyaring ito kay Mary Rose, isang aral daw ang kanyang natutunan. Huwag na magtiwala ng ganyan. Etong nangyari sa akin, parang sobra-sobrang sakit na naging bangungot ko talaga siya. Kaya sa mga mahilig makipagkaibigan online, tandaan ang mukhang ito nang hindi na kayo mabiktima. Mag-ingat, mag-ingat! Huwag basta magtitiwala sa mga nakikilala nyo sa internet.